Ito na po yung video sa mga customer natin at saka mga client nating suki sa ating piso Wi-Fi 6 window kung paano po natin ito i-configure ang ating TP-Link EEP225 outdoor. Ayan. Tsaka nandito na rin po sa box ang kanyang pictures at saka specification na marami na po tayong video kung ano po yung specification na to at saka subok na rin po talaga itong ating TP-Link sa ating mga customer sa piso Wi-Fi window. Nationwide from Aparito, Tawi-Tawi at saka sa mga sima natin nag-build din sa ating package ng antenna na TP-Link EEP225. Kaya dito sa video, sa dami po talaga nagtatanong ng mga client natin or sa mga nag-inquire paano po talaga ito i-configure gamit lang po ang cellphone. At marami pa rin tayo mga client o mga customer na nagtatanong tuwing pag na-configure po ba ng mga IP antenna, kailangan po ba ng internet connection? Hindi po talaga natin kailangan yung internet connection. Once po mag-configure po tayo kahit anong IP antenna or kahit anong brand na mga IP antenna or mga Wi-Fi extender, hindi po talaga kailangan yung internet connection. Meron na po tayong mga previous video na direct lang po natin sa laptop ang ating mga IP antenna kung wala naman tayong laptop or computer. Kaya dito sa video natin ito po yung gagawin na wala po tayong laptop. Assuming sa cellphone lang po natin gagawin ang ating configuration ng EP outdoor antenna. Kaya sundan po natin itong video hanggang sa dulo para hindi po kayo malito medyo matagal po ang video dahil magdi-disconnect po talaga tayo dahil wala po tayong internet connection at saka ang gamit lang po natin dito. Yung cellphone kaya ganyan lang po pag-connect. Connect lang po sa PU adapter ng ating antenna. Din connect lang po yung PO port papunta sa ating antenna, din plug-in lang po sa kurente ay may power na ating antenna. Yan, wala po tayong internet connection na narakonect dyan sa LAN port ng ating antenna. Kaya, ayan, wala po tayong internet connection dyan sa LAN port. Kaya, wala po talagang internet access ang ating TP-Link 225. Kaya, sundan po ito hanggang sa dulo. Okay, punta na po tayo dito sa ating mobile po na open na po natin yung settings ng ating Wi-Fi. Pag na-click na po tayo sa Wi-Fi, automatic ko lalabas ko lahat ng mga naka-broadcast. Kaya hanapin po natin ang ating Wi-Fi name ng ating TP-Link dahil naka-default factory pa lang naman to. Kaya mayroon tayong TP-Link 5 GHz dual band kasi ito meron ding 2.4 pero dito tayo sa 5 GHz mag-connect. Una pansin po natin connecting for internet access po tayo. Wala po tayong internet access niyan. Antayin lang po natin magiging connected. Bago tayo pupunta sa browser, ayan, connected na po tayo pero no internet access. Kung sa nusunod po nating video, hindi po tayo na-connect ng internet kasi sa ating antenna. Kaya, ayan, punta na po tayo agad dito sa ating browser. Type po natin yung 192.168.0.254. Saan po nakukuha ito? Ito po yung default IP address ng ating antenna. Ayan, once connected na po tayo, mayroon po tayo mong makikita ganito. Connection na private, proceed po tayo sa 192.168.0.254. Ito po yung default IP talaga ng mga TP-Link at anong antenna. Ayan. Pag na-click na po natin yan, automatic na po, pop up na po itong ating login portal. As usual, username nito at saka password admin lang as default kasi hindi pa natin ito na-configure. Kaya yan, pasok na po tayo dito sa Quit Setup. Ayan, click lang po natin itong Let's Get Started. Ayan, dito na po tayo sa New Setup Account. Yung username natin, ito pwede po natin i-personalize pero para mas madali lang, admin lang din yung username ko para madali matandaan. Dito na po ako mag-personalize sa new password. Kayo na pong bahala dyan kung ano po ilalagay nating personalized password. Tandaan po natin yan dahil pag na-disconnect po tayo, yan na po yung gagamitin nating nakasave na bagong password or ano po yung pinasuralize po nating password. Kaya pinaka-importante pag was nag-save po tayo na password, tandaan po natin yan or ilista po natin. Ngayon, meron tayong personalized password. Click lang po natin itong next. Ayan. Okay, dito na po lalabas na po tayo. Dito sa Silica Operation Mode, meron po kasi itong mode, EP mode at saka repeater mode. Ang gagawin lang natin dito, EP mode para sa access point mode para sa ating piso Wi-Fi window. Ayan. Ngayon, okay na po tayo dyan. Configuration wireless. Nandito na po yung wireless sa 2.4 GHz at saka 5 GHz. Kaya wala pa po tayong gagalawin dyan na skip lang po muna tayo dito. Click po natin itong skip sa baba. Ayan, pag na-click po natin yung skip na yan,
mag-a-applying po tayo. Hantayin lang po natin mag-a-applying. Tapos dito na po tayo. Ito na po yung summary. Ngayon dito sa summary na yan, hindi pa tayo dyan mag-i-edit. Papasok po talaga tayo sa pinaka-dashboard. Meron dito sa baba. Makikita po natin dito yung click po natin tungdan. Ayan. Ito na po yung mag-pop up. I have connected to is ID. Once po i-click po kasi natin ito, automatic po mag-disconnect ang ating cellphone doon sa Wi-Fi name ng ating TP-Link. Kaya ang gagawin po natin, punta po tayo ulit sa Wi-Fi ng ating cellphone. Ayan, open po natin, automatic lumipat na po tayo sa Converge. Kaya ngayon hanapin naman ulit natin yung Wi-Fi name ng ating TP-Link. Dito ulit tayo mag-connect para makapasok tayo sa pinaka-dashboard ng ating antenna. Ngayon, sa mga baguhan, baka dito po kayo nalilito. Pag once po tayo mag-connect ulit sa TP-Link, kung napansin po natin obtaining IP address po tayo, unang-una wala po kasi tayong internet connection na pa-connect sa antenna, kaya hindi po tayo makapag-connect. Kaya ang gagawin natin, kahit anong ulit natin na pipindutin yung TP-Link na Wi-Fi name, hindi talaga makakonect. Punta po tayo sa More Settings. Dito sa More Settings, pag-i-click po natin yan, dito na po natin hanapin ulit yung Wi-Fi name ng ating TP-Link. Itong TP-Link 5 GHz kasi dual band na ito. Dito natin i-click. Pag-click po natin, click po natin modify. Okay, dito sa pag-modify, dito natin hanapin yung IP settings. Lipat po tayo sa static. Kahit naka-DCP kasi yan. Ngayon, dito po tayo, ito po yung pinaka-importante at karamihan nalilito na maglalagay po talaga tayo ng IP address para makapasok ulit tayo sa dashboard. Ano IP address ilagay natin dito? 192.168.0.90. Bakit .90? Dahil ang default ng ating antenna gateway 192.168.0.254. Ibig sabihin yung IP address at saka gateway dapat hindi magkaparehas para maka-access tayo din. Click natin itong save. Okay, nakasave na po tayo, naka-static IP na po tayo sa ating cellphone. Ito po yung pinaka-importante kaya maraming nalilito po dito. Punta tayo sa Wi-Fi. Okay, hanapin po muna natin yung TP-Link Wi-Fi name. Mag-connect muna tayo dito sa TP-Link na Wi-Fi name, yung 5 GHz. Ayan, hanggang checking for internet lang yan. Wala talagang internet. Hanggang tayin po natin na mag-connected kahit no internet access. Hantayin lang po talaga natin yan. Waiting lang po tayo hanggang makita po natin na connected tapos no internet access. Okay lang po yon. Hantayin lang po talaga natin dahil nagko-connect pa ang ating cellphone. Kaya medyo matagal-tagal lang bago connected. Ayan, connecting na tayo pero no internet connection or no internet access talaga. Wala tayong nilagay na internet noon sa ating antenna. Pero connected na tayo. Ngayon, punta na tayo dito ngayon sa browser. Dito na tayo maglagay na ng ating default IP sa ating antenna. Ayan, 192.168.0.254. Ayan, maka-access na tayo. Ito na po yung mapapap. Kasi kung hindi tayo nag-static IP sa ating cellphone, hindi tayo makapasok talaga dito sa pinaka-dashboard. Kaya yun po yung pansinin po natin na nag-static IP tayo sa ating cellphone. Punta na tayo sa wireless settings para mabilis tayo. Dito sa wireless settings makikita natin yung 2.4 GHz Wi-Fi at saka 5 GHz Wi-Fi. Dito sa Wi-Fi name or SSID, dito tayo mag-edit. Iyan, naka-TP-Link 2.4 ba yan? Dito sa kabilang side, meron diyang action. Click po natin yung parang lapis. I-edit na po tayo. Ayan, ito po yung default IP address ng ating 2.4 Wi-Fi. Kahit ano po ilalagay natin, depende po kung ano pong gusto nating ilalagay na Wi-Fi name. Kaya dito ilalagay ko itong Wi-Fi name ng ating client na nag-order nitong ating antenna. Yan. Pareha sila po natin yan po yung Wi-Fi name natin 2.4. Then click po natin OK. Okay, meron na tayong Wi-Fi name sa 2.4 GHz. Then dito sa radio settings, ito po lagi ko nga sinasabi, dito sa channel width, naka-auto po talaga to at saka yung channel frequency, naka-auto po talaga lahat ng antenna, naka-default auto lang po talaga yan, na factory settings. Kaya dito po, lagi ko po sinasabi na sa channel width, pag i-click po natin yan, meron po tayong pagtuplian yan 20 MHz at saka 40 MHz. Lagi ko po talagang ginagamit 20 MHz po ang ginagamit po natin yan. Then, hindi po tayo gumagamit ng 40 MHz. Then, ayan,
Pagdating naman dito sa channel frequency, naka-auto rin yan. Kaya hindi pa ako nag-auto ng channel frequency, pumipili po tayo ng 1, 6, or 11. Dahil pag nasa sa inyo na po yan kung 1, 6, or 11 ang gagawin ko dito, ang pipiliin ko dito channel 11 dahil pag naka-auto po yan usually, pag lumipat ng frequency ang antenna, maiwanan po yung lahat ng mga connected devices. Kaya hindi po tayo naka-auto sa channel frequency, channel 11 po. Nasa sa inyo na po yan 1 or 6. Then click na po natin yung save pag meron na po tayong channel bandwidth at saka channel frequency sa 2.4 GHz Wi-Fi radio. Save na po natin yan. Tapos punta na po tayo dito sa load balance. Dito sa load balance, ayan, kiklik na po natin yan. Kiklik po natin itong enable. Dito po ako naglalagay, sinasagad ko po yung load balance natin na naka-indicate dito 1,227 kaya sasagad ko ito. Maximum associated client up to 127, then click save. Yan po yung lagi po nating ginagawa. Then punta na naman ulit tayo. Ayan, nakasave na tayo. Punta naman ulit tayo dito sa ating 5 GHz Wi-Fi. Ayan, kasi dual band nga po itong TP-Link 225 natin. Pag-click po natin yan, 5 GHz Wi-Fi radio. Ayan, click po natin, mag-highlights. Dito naman sa easy side, i-edit na naman natin ito. Dito sa kabilang side, meron yung lapis at bullpen, parang hugis na lapis. Ayan, click po natin yan. Dito na tayo mag-i-edit naman. Once gusto po nating SIM name or isa lang ang lalabas, isi-SIM name po natin ang Wi-Fi name ng 2.4 at saka 5 GHz. Kung ano yung ginawa natin Wi-Fi name sa 2.4, ganun din ng Wi-Fi name sa 5 GHz para isa lang po ang lalabas pagdating sa broadcast. Ayan, yan po yung Wi-Fi name ng ating 2.4. Din click po natin tong OK. Pansinin po natin pag na-click po natin OK, automatic po tayo mag-disconnect ang ating cellphone. Punta po tayo ulit sa Wi-Fi ng ating cellphone. Nagdi-disconnect po tayo, bumalik tayo sa Converge dahil nampalit na po tayo ng Wi-Fi name ng ating 5 GHz. Kung nasundan po natin yung video, ay hanapin na po natin yung ginawa natin. Wi-Fi name, ito na po yung Wi-Fi name na ginawa natin sa 5 GHz. Kaya dito na ulit naman tayo mag-connect. Kaya medyo talaga tricky itong cellphone pag dito tayo mag-configure. Once connect na po tayo sa bagong Wi-Fi name ng ating antenna, o obtaining IP pa rin yan. Ganun na naman ang nangyayari dito. Kaya malilito naman talaga kung medyo baguhan pa tayo. Kaya ang gagawin po natin dyan, hindi po tayo magkukunik. Babalik po tayo sa more settings. Babalik po tayo dito sa Wi-Fi name na yan. Pag once po kukunik tayo dyan, click na po natin modify ulit. Balik bakit tayo nakiklik sa modify, pupunta na naman ulit tayo sa IP settings dahil automatic siya na DHCP. Lilipat na naman ulit tayo sa static IP. Ilalagay na naman ulit natin 192.168.0.90 or kahit anong IP address. Basta hindi pareha sa gateway IP natin. Ayan, type po natin dito 192.168 or kahit anong IP address na naiyang pwede nyo pong gamitin dyan. At sa akin, 090, tapos dito sa gateway, ito po yung so 192.168.0.254 yung po yung default pa ng ating antenna. Kaya yung SIB. Ayan, balik na naman ulit tayo ngayon sa Wi-Fi ng ating cellphone. Hanapin naman natin yung Wi-Fi name ng ating antenna na binago na natin. Ayan, mag-obtaining pa rin yan. Obtaining, ayan, connected. Pag once connected na po tayo, tsaka na po tayo babalik doon sa browser naman sa Google Chrome. Type na naman natin ulit dito yung 192.168.0.254. Ayan, nakapasok na naman ulit tayo sa ating dashboard. Kaya dito tayo natigil kanina sa wireless nung pagpalit natin ng Wi-Fi name ng 5 GHz. Kaya natigil tayo, nadidisconnect tayo dahil nagbago na tayo ng Wi-Fi name. Dahil hindi na tayo hindi na TP-Link yung pangalan natin, nagbago na tayo, nag-personalize na tayo. Ngayon dito sa 5 GHz radio, ayan, so far pwede rin yan gamitan ng channel bandwidth or channel frequency. At saka pwede rin yang naka-auto. Dahil usually ang 5 GHz least interference pa po yan. Kaya hindi muna kailangan or
mablagay na nga at IP address or hindi kailangan na malagay ng frequency mo na. Din, sa load balance, lalagay na po natin dyan yung 127 maximum associated client din SIB. Pag nasib na po natin yan, ayan, tapos na po tayo sa Wi-Fi name at saka mga frequency ng ating dalawang Wi-Fi radio. Ngayon, dito na tayo sa band steering. Dito sa early settings, tapos hanapin yung band steering. Iba-band steering na po natin yung dalawang Wi-Fi name kasi nga dual band po ito. Punta po tayo sa band steering, naka-disable po ito. Click lang po natin yan. May arrow down, click po natin yung balance, din click po natin itong save. Ayan, isi-save po natin yan. Automatic na yan, mababand steering na siya kasi same name din yung ginawa din natin sa 2.4 at saka 5 GHz kung nasundan po natin yung video. Di punta na tayo sa management. Ito po yung pinakahuli talaga natin gagawin. Dito sa management, ito na po yung pinakahuli natin gagawin dahil magbabago na naman tayo ng IP address. Ayan. Kung napansin po natin dito sa IP settings, ayan, dito sa DHCP IP, ayan, yan po yung naka-default IP address na nating antenna kaya naka-dynamic na yun mag-static po tayo or ipipersonalize na po natin ang ating IP address. Kahit anong IP address po nating gagamitin basta hindi po tayo mag-complex sa ibang antenna. Okay, ang gagamitin po natin, 192.68.11.17 balan po kung anong gagamitin nyo. Yan po yung magiging static IP natin. Din dito sa primary DNS, maglalagay po tayo or mag-input po tayo ng Google DNS 8.8.8.8. Tapos yung secondary naman, ang ilagay natin dyan 8.8.4.4. Kailangan po natin itong mag-static IP para pag naglagay po tayo na panibagong TP-Link, hindi na po tayo mag-complex sa dating IP address. Yan po yung pinaka-main purpose para hindi po mag-disconnect ang ating mga antenna din. Then click na natin itong save para masave na po lahat yung ginawa nating settings din. Mag-testing na rin po tayo na mag-connect sa ating antenna ang ating cellphone. Kaya, ayan, once na-click na po natin yung save, ayan, nag-disconnect na po tayo sa browser dahil 192.68.11.17 na po tayo. Ngayon, punta po tayo dito sa Wi-Fi na natin cellphone. Ayan, connected po tayo pero no internet access kaya ngayon. Actual na tayo maglagay na ng internet connection sa ating antenna kasi simula sa ating video wala po talaga tayo nilagay na internet connection kaya connected lang tayo pero no internet access kayon. Nag-connect na tayo sa ating internet galing sa Converge ayan na may power pa rin yung ating antenna. Then, punta ulit tayo sa Wi-Fi ng ating cellphone. Hanapin natin yung ating Wi-Fi name na antenna ayan checking. Connected no internet access. O bakit no internet access tayo? Punta po tayo sa more settings. Kasi kung natandaan po natin, balikan po natin yung Wi-Fi name, punta tayo sa modify. Punta po tayo dito sa ating IP settings kasi nag-static IP tayo para makapasok sa dashboard. Kaya ibalik na natin to sa DHCP or dynamic. Then, pagbabalikan na natin ngayon ng ating Wi-Fi name kasi naka-dynamic na tayo, naka-DHCP, ayan, automatic connected na, mayroon ng internet access ang ating cellphone.